Magandang umaga muli mga kapatid. Marami mga kapatid, wala kayo kasi either sila may sakit o yung kailang mga anak may sakit. Alam po, yung po mga anak ni na Brother Philip at Sister Camille, sila may sakit. Yung din mga anak ni na Brother Jonathan at Christine Alfonso, may sakit din. At yung pong anak ni na Brother Daniel at si Sister Mylene. Actually, sumasamba sila sa hapon. May amoeba. So, marami po ang may sakit. At so, tulad po lang sinabi natin, si Sister Luz at Brother Matthew, sila nasa China. At si Sister Flor, hindi pa rin siya makapagbiyahe. Kaya dito natin siya nakakasama. So, isama po natin sila sa ating mga madalangin para makasama natin sila muli sa ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sa ating mensahe po ay isang talinhaga at ang pamagat, The Pearl of Great Price. Yung mga Mormons, meron silang aklat. Hindi lang actually Book of Mormons ang aklat ng mga Mormons. Tatlo ang aklat nila. Yung Book of Mormons at saka yung Doctrine and Covenants. At saka may pangalan na ganito, The Pearl of Great Price. So ito po isang talinhaga na sinabi ng ating Panginoon na ito po ay maraming bagay tinuturo sa atin. Pearl of Great Price. So ito ay perlas. Ano po? Ito ang ating mababasa, binasa ni Brother Joshua. Ngayon din naman ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin ng kaharian ng langit, hindi lang naman ito ang binubuo sa kaharian ng langit. Isabi, ito'y bahagi ng kaharian ng langit yan. Ngayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At na makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at pinagbili na lahat ng kanyang ari-arian at binili yun. Interesting po mga perlas, ano po? Yung mga perlas, kaya sila yung napo-form, dahil na-irritate lang yung oyster. Na-irritate siya. Yung irritation niya, nagpuputos ng pearl. Minsan napakalaki, minsan may mga mahal na pearls actually. So nakatagpo siya ng mamahaling perlas. Itong nangangalakal ng perlas, ano po, naghahanap ng perlas. Nakita niya yung mahalagang perlas na yun. So ito ang mensahe ito ang parable ng ating Panginoon. Ito ay isang parable. Pag sinabi natin parable, ito ay isang talinhaga. Pero ito'y talinhaga na totoong nangyayari sa buhay. In other words, ang fable ay iba naman. Ang fable, ito ay isang talinhaga, pero hindi nangyayari sa tunay na buhay. Bawang misa, meron isang kasaysayan, nagsasalita yung mga hayop, yun ay fable, hindi totoong nangyayari sa buhay. Pero yung parable, katulad nito, ito ay tunay na nangyayari sa buhay sa panahon ng ating Panginoon. In other words, meron talagang nangangalakal ng perlas. So itong ginamit na kasaysayan ng Panginoon. Pag sinasabing parable, ito'y kasaysayang nangyayari sa araw-araw, pero nagtuturo ng mga bagay na spiritual. Yan ang parable. May sabi ng parable, side to side. Yan yan. In other words, sinasabi mo yung isang kasaysayan nangyayari sa buhay, pero actually nagtuturo ka ng mga bagay na may kaugnayan sa spiritual na katotohanan. So, yun ang parable. So, pag-aralan po natin itong parable na ito. Ang mga Kristiyano tayo naiba. Naiba yung Kristiyano sa parang ang pagbibigay natin ng halaga sa mga bagay ay naiba sa sanglibutan. Yan ang pagbabago ng ating kaisipan. Ibig sabihin, ibang pagtingin natin sa mga bagay-bagay kumpara sa hindi Kristiyano. Ang hindi Kristiyano, hindi niya alam ang tunay na kahulugan ng mga bagay. Hindi niya alam. Kaya nami-misplace niya ang kanyang priority. Minsan na-exaggerate ang kanyang emphasis sa isang bagay dahil hindi niya tunay na naintindihan ang mga bagay na ito. Ang Kristiyano, hindi. Naunawaan natin ang tamang perspective ng mga bagay sa mundong ito. Yun ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Halimbawa, sa Matthew 6 and verse 26, ang karaniwang tao sa nabubuhay sa mundong ito, ang kanyang emphasis
kung paano siya makakalikom ng napakaraming kayamanan. Yun ang natural na kaisipan ng tao. Pero sabi ng ating Panginoon, sapagkat mapapakinabang ng tao, parang mali Tagalog yun ako. Mas maganda anong pakikinabangan ng tao. Bakit ganun ang Tagalog niya? Kumakamtan niya ang buong sa kalimutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? So isang Kristiyano, hindi masama magkaroon tayo ng pag-aari. Hindi masama yun. Kung naintindihan natin ang kahalagaan with regards sa ating pananampalataya. Hindi yan ang nagiging primary concern natin labang tayo sa buhay na ito. Kundi gamitin natin ang mga yon para maglingkod tayo sa Panginoon. Ngayon, kung nandun ang iyong posisyon mo, ano mangyayari sa iyo? Anong pakinabang sa iyo? Wala. Dahil nawala ang iyong buhay na wala hanggan. Ganyan. So, yun ang isang bagay na makikita natin. Sa Lucas chapter 12, verse 15, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga riyan. Totoo yun. Pero ang normal na kaisipan ng tao, the more properties, the better. Yan ang kaisipan ng normal na tao. Pero ang tandaan natin, kahit yung mga mayayaman, naaminin nila yun. Wala kasiyahan ng tao sa kanyang ari-harian. Alam nila yun. Alam nila yun. Kaya tignan ninyo yung mga sumisikat ng mga tao, nagpapakamatay. Dahil hindi nila alam kung ano talaga mahalaga. Pagdating nila sa sinit ng kanilang kasikatan, hindi nila alam kung anong kahulugan nun. Nagpapakamatay sila, hindi ba? Hindi natin maintindihan bakit sila nagpapakamatay. Dahil wala sila sa tamang perspective ng paningin sa mga bagay. Tayo hindi tayo magpapakamatay, bakit magpapakamatay ka? Dahil meron tayo tamang perspective kung anong layunin ng ating buhay, di ba? Iba ang ating pagtingin sa sanglibutan. Kapag ang pagtingin sa sanglibutan katulad ng ordinaryong tao, hindi mo naintindihan ang pagiging Kristiyano. Tandaan po natin, magkaiba tayo, meron pagkakaibang ating pagtingin sa mga bagay sa sanglibutan. Tama ang ating pagtingin. Mali ang pagtingin ng sanglibutan. So, hinahanap natin dapat yung mahalagang perlas na yun. Ano yung mahalagang perlas na yun? Dapat natin hanapin. Dito, yung tao dito, nakahanap sa mahalagang perlas. So, ano yung mahalagang perlas na yun? Yung ba'y, saan natin matatagpuan? Yung perlas na yun, ganyan. So, tingnan ninyo ang kaisipan ng sanglibutan sa mga mahalagang bagay sa mundong ito. Isa-isahin natin. Number 1, material wealth and money. Yan ang mahalaga sa kanila. Pangalawa, physical pleasure. Walang masama sa physical pleasure. Pero kung di yan ang layo ng buhay mo, that's nonsense. May isang kakilala ako, binibilang niya ang lahat ng mga bansa pinuntahan niya. Kung gano'n ang layo ng buhay mo, that's useless. Kahit nakita mo pa ang buong lahat ng mga bansa sa mundong ito, walang kwenta yun. Di ba? Pangatlo, worldly wisdom and learning. Maraming marunong na tao sa mundong ito. Totoo yun. Pero worldly wisdom. Ito yung karunungan ng tao, hindi karunungan ng Diyos. Useless din yan. Pagdating natin sa 1 Corinthians chapter 2, sinasabi sa atin, walang halaga ang karunungan ng tao. Kanya. Hindi natin pinag-uusapan ito, nag-aaral ka, okay lang yun eh. Tandaan natin, pag nag-aaral tayo, natuto tayo ng karunungan. Pero ginagamit lang natin yan to an end. Para magkaroon tayo ng paraan ng pamumuhay pagdating ng araw. Di ba? Yun na, pag ibig sabihin ng pag-aaral. Hindi ka lang natututo, pero ito magiging susi mo para kayo magkaroon ng hanap buhay o kabumuhay sa mundong ito. Di ba? Hindi lang yun ang yung layunin. In effect. Pangapat, makikita natin. Prestige, prominence, and power. Kapangyarihan, ikaw ay sikat, etc. Ito yung mga sinasabi ng sanglibutan. Yung kayamanan, physical pleasure, worldly wisdom and learning, prestige, prominence, and power. Hindi yan ang perlas. Makamta mo lahat ng yan, mga bagay, hindi mo pa rin nakita yung perlas na yun. Yung mahalagang perlas na dapat nahanapin natin. Hindi ito yung, alin man sa apat na yan,
Hindi itong pearl of great price. Hindi ito yung mahalagang perlas na dapat nating hanapin. Hindi yung apat na yan. Makikita na, hindi yung apat na yan. Dito sa Matthew 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yung apat na sinabi natin ngayon, pwedeng idagdag sa inyo ng Panginoon. Pero hanapin muna natin ang kanyang kaharian, kanya, at ang kanyang katwiran. So yung pearl of great price, yan ang kaharian ng langit. Alam mo si Mateo, hindi natin alam ang dahilan. Pero si Mateo lamang, exclusively, pag pinag-uusapan na yung kaharian, ang ginagamit niya kaharian ng langit. Si Mark, si Luke, si John, pareho, the kingdom of God, kingdom of heaven. Pero si Matthew lang, ang kingdom of heaven, ganyan. In other words, hindi ito kaharian sa lupa. Ito yung kaharian sa langit, ganyan. Hindi mo tatakpon sa lupa, ganyan. Sa Philippians 3:7, gayon man ang mga bagay na sa akin na naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Si Apostle Paul, siya po unique sa lahat ng mga apostol. Yung mga 11 apostol, sila'y mangingisda at isang tax collector. Yung mga tao hindi nag-aral, si Apostle Paul lang ang hindi ganon. Siya po ay nag-aral, siya ay mayaman, at mataas ang kanyang katungkulan sa lipunan ng mga Hudyo. Pero sabi ni Pablo, nung siya naging Kristiyano, tinanggal niya yung lahat na ngayon. Bakit? Sabi niya, gayman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang nung siya isang Hudyo at mataas ang kanyang katungkulan sa lipunan ng Hudyo. Hinari kong kalugihan, ganyan. In other words, yung mga bagay na yun, sabi ni Pablo, worthless, useless, ganyan. Alang-alang kay Kristo, ganyan. So si Pablo, nag-ano siya, nag-turn around. Mula doon sa prominence, prestige, at kayamanan, iniwan niya yun para sa maging apostol ng ating Panginoon. Nakita niya sinasabi ng ating Panginoon ang kaharian ng langit at ang kanyang katwiran. Pasihin niyo, ito yung kaharian. Lahat ng kaharian may katwiran. In other words, meron silang righteousness, meron silang pagtingin sa tama. O sa tumingin ka sa namang pamahalaan, meron silang pagtingin sa tama. Pero sa atin, ang inahanap natin, at dapat natin hanapin na yung kaharian ng langit at ang kanyang katwiran kanya. Yung tama, sarapan ng Diyos. So yun ang pearl of great price. Hindi yung apat na sinabi dun sa binabi natin kanina, hindi yun ang pearl of great price. Ano ba bakit mahalaga? Pag sinabi natin mahalaga, meron siyang value. Bakit siya mahalaga? Siyempre, may mga bagay na mahalaga. Bakit sila mahalaga? May dahilan. Number 1, bakit mahalaga ang kaharian ng langit? Ano ba ang presyo niya? Sabihin, ito'y binili. Sa presyo kanya. Ano yung pinagbili? Anong ginamit na pagbili sa kaharian na yun? Yun sa Acts chapter 20 verse 28. Ang kaharian sa ng iglesia, alam po natin yun, yung iba mga denomination, iba iglesia sa kaharian. Sa kanilang kaharian, di pa dumating. Pero sa Biblia, ang kaharian, tayo, ang mga Kristiyano. Sa verse 28 kanya, sa Acts chapter 20, ingatan ninyo ang inyong sarili, ito yung elders sa Ephesus, at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo o tagapangasiwa, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So we are bought at a price. Ano yun? Yan ang dugo ng ating Panginoon. So isipin natin, ano ang itutugpas natin sa lahat ng mga bagay sa mundo na kasing halaga ng dugo ng ating Panginoon? In effect, may sa inference, ang buhay ng ating Panginoon. Siya'y namatay para sa ating kanya. Dito sa Apocalypse chapter 5, 9, and 10, at sila nag-aawitan ng isang bagong awit. In other words, ito'y awit na hindi pa narinig. Yung mga inaawit natin dito, alam natin, pero ito'y bagong awit, ganyan. Na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay,
At sa pamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At sila'y ginawang isang kaharian kanya at mga pari o saserdote para sa aming Diyos. At sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa kanya. So bakit mahalaga ang kaharian? Bakit ito yung pearl of great price? Dahil ito'y binili ng halaga. At ang halagang iyon ay dugo ng ating Panginoon. Wala tayong maitatumbas doon. Isipin natin gano ang halaga ng dugo na yon na kaya niyang lilisin ang lahat ng kasalanan sa buong mundo. Dito sa 1 John, ano mang kasalanan, gano'n mang kabigat, pwedeng patawarin, linisin ng dugo ng Panginoon. Gano'n kahalaga yung dugo na yun, di ba? Yung sa Old Testament, sila nag-aalin dugo ng mga hayop, pero worthless lang. Hindi sila nakapag-release ng kasalanan, ganyan. Ang dugo lamang ng anak ng Diyos. Dito sa 1 John, chapter 1. Dito sa verse 7, ganyan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag, ay may pagkisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yan. So, ganun kahalaga yung dugo na yun. So, binili tayo ng dugo ng Panginoon. Sabihin, ito'y mahalaga, di ba? Binili ng dugo ng Panginoon ang kaharian na kung saan nandun tayo. So, ito'y isang mahalagang bagay. Para bilhin ng Panginoon sa kanyang dugong isang bagay, ito'y mahalaga. Eh, hindi natin naintindihan yung mga denomination na sinasabi, ang iglesia hindi mahalaga. Bakit siya mamamatay sa isang bagay hindi mahalaga? Di ba mga kapatid? Kaya nakikita natin kung minsan, kapag tayo nagmamagaling, nawawala yung common sense. Bakit mamamatay ang Panginoon sa isang bagay hindi mahalaga? Ang iglesia at ang kaharian, isa lang. Dito sinasabi sa atin, binili ng kanyang dugo ang kaharian. Doon sa Gawa chapter 20 verse 28, binili ng kanyang dugo ang iglesia kanya. So pareho lang sila, di ba? So mahal ang iglesia sapagkat ng kaharian. So at pagtingin natin sa kaharian ay mahalaga. Dahil ito'y binili ng dugo ng ating Panginoon. Kung hindi natin ito bibigyan ng halaga, binabali halaga natin ang dugo ng Panginoon, di ba? Kaya magagalit ang Diyos pagdating ng araw kung hindi natin binibigyan ng halaga ang kanyang kaharian. So, tayo po ang nagmamayari ng kaharian. We possess the kingdom. Kasama tayo doon. Itong kaharian na ito, higit sa lahat ng kaharian. Nung nakita ng Panginoon si Daniel, lahat ng kaharian ay nawala. Sino natira? At kaharian ng ating Panginoon. So, dito sa Hebrews chapter 12, verse 28, kaya tiyamang tinanggap natin ang isang kaharian hindi mayayanig kanya. Magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot kanya. Sabi, itong kaharian ito hindi mawawala. Magsisimula sa lupa at dadali sa langit. Sabihin, sa lupa naghahari ang Panginoon, dadalhin tayo sa langit at doon maghaharing Diyos sa ating ganyan. So ito yung magpakailanman. Kaya dahil ito hindi mayayanig, hindi masisira, hindi mawawala, anong gagawin natin ganyan? Magandog tayo ng kalugod-lugod na paglilingkod na may pagkalang at takot. Bakit? Nandun tayo sa kaharian, hindi mawawala. Ngayon ang assurance na ito yung mananatili magpakailanman. Hindi katulad ng physical na kaharian ng mga tao, nawawala yan. Pero yung kaharian, Diyos hindi, ganyan. So, doon tayo sa kaharian na yan. Isang kaharian na hindi nawawala. Ito yung mananatili, magpakailanman. Ganyan. So, doon tayo sa kaharian na yan. You possess the kingdom, sinasabi. Nandoon ang mga kayamanan, hindi nawawala. Dito sa mundo, lahat ng physical na kayamanan, pwede mawala. Kaya hindi tayo pwede magtiwala sa kayamanan na nawawala. Ganyan. Dito sa 1 Timothy chapter 6, yan ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo na pagsabihan ng mga kapatid kanya na may mayayaman. Ganyan. Kakaunti lang naman yun, pero meron pa rin. Dito po sa verse 6, ano po? Malapit na katapusan na ika-6 na talata, sinasabi sa verse 17,
Ang mayayaman sa sanglibutan ito yung mga Kristiyano. Kaya kung mayayaman hindi Kristiyano, walang pakialaman Diyos, no? Ito yung mayayaman mga Kristiyano. Ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Yun ang ginagawa sa atin, yun ang magagawa sa atin ng kayamanan. Ikay magiging mataas. Huwag umasa sa kayamanan, hindi na nanatili kanya. Kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating kagala. Hindi naman tayo ginagawang mga mongha ng Diyos. Meron pa rin tayong enjoyment. Gusto na Diyos yun, actually. Na sila'y magsigawa ng mabuti at sila'y magsiyaman sa buting gawa at sila'y magiganta sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Na magtitipon sa kailang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahon natin. Upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay kanya. Gamitin nila kanya ang kayamanan para sila'y magkaroon ng saligan sa buhay na walang hanggan. Dito sa Matthew 26:19 to verse 21, meron contrast ang dalawang klaseng kayamanan. Huwag kayo magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Na dito'y naninira ang bukbok at ang kalawang sa mas magandang sali nito. Ano po? Doon sa lumang sali, ang tanga kanya. Bigyan na natin ginagamit sa salitang tanga. Pero bukbok kanya. At ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakapapasok at nakapagnanakaw. Anong kaugnayan ng bukbok at kalawang? Dahil noong unang panahon, ang mga kayamanan, inuhukay nila sa lupa. Nilalagay nila sa lupa. Kung di magtipo kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Nandoon ang bukbok at ang kalawang ay di makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi na makakapasok, hindi makapagnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso kanya. So nasaan ang puso natin? Ito'y nasa kanan ng Diyos. Nandoon sa mga kayamanan na hindi mawawala. Lahat ng kayamanan sa lupa, nawawala yan. Meron kong nabasa kanya. Pagdating ng araw, lahat ng iyong pinagpaguran, lahat ng iyong kayamanan, ay pupunta sa mga taong hindi mo kilala. May tao, hindi mo kilala kanya. Sinong nakakakilala sa tatay ng lola mo? Wala. Pero yung tatay ng lola mo kanya, nagkaroon siya ng kayamanan, napunta sa lola mo, napunta sa'yo. Pero hindi mo siya kilala. So, sabi ng tao yun, pagdating ng panahon kanya, lahat ng ating pinagpangura, lahat ng binibigyan natin ng halaga, pupunta sa mga tao, hindi mo kilala kanya. Hindi mo kilala, hindi ko kilala, maging apo ng mga apo, hindi mo nakilala yun. Hindi ka na rin nila kilala, kahit pangalan mo, hindi nila alam. Pero sila magtatamasa, kuminsan sa mga bagay na ipinagpaguran kanya. So, ibig sabihin, pero itong kare na ito, at ang kayamanan, sa'yo yan. Sa'yo, ikaw ang magtatamasa niya kanya. Magbibigay siya ng buhay na wala hanggan. Sabi ni Solomon, kahit kanya pagpapagal sila ng lupa ay paghabol sa hangin kanya. So, paano ko malalaman ang susunod sa akin kanya ay katulad ko? Paano kung hindi siya magaling kanya? Ano mangyayari sa aking pinagpaguran? Di ba? So, sa karya na ito ay mga kayamanan na di nawawala. Lasting treasure ang nandoon. Lasting sustenance. Lahat ng pagkain napapanis. Di natin mapreserve na walang hanggan. Pero may pagkain na nananatili sa walang hanggan. Dito sa Matthew 5:6, mapapalad na nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y pupusagin. Sipin natin ito sabi ng Panginoon, nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ano yung katwiran? Yan ang kalooban ng Diyos. Kaya ang tao, isa hindi balas. Tayo nauuhaw, nagugutom sa pagkain pisikal. Hindi mo pinababayaan yun. Pag hindi ka nagutom ka, bisa nagagalit ka pag hindi ka pinagluto. Nawawala ka sa mood. Pero pagdating sa katwiran ng Diyos, hindi tayo ganoon. Sipin natin mabuti yun.
Hindi tayo gano'n, hindi tayo nagugutom at nauwaw sa kalooban ng Diyos. Para malaman natin ito kanya. Sapagkat sila ibubusugin. Ano ibig sabihin, no? Pag ikay busog sa katwiran, hindi lang ito yung alam mo, at ito yung naunawaan, at ito yung ginagawa. Yun yung makikita natin. Dito sa John chapter 6, verse 27, ng ating Panginoon, naawa siya sa maraming mga tao, 5,000 katao, na nakinig sa Kanya. Sabi niya, at sila yung nagugutom, tinawag niya kanya mga alagad. Meron ba kayong pagkain ganyan? O ilang pirasong tinapin, ilang pirasong sila. Napakain niya 5,000 tao. Yung mga kumain doon, hindi man nila naintindihan yun. Anong inahanap ng mga tao ito kanya? Sabi ng Panginoon, huwag kayo magsumikap dahil sa pagkain na sisira kanya. Kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Nabibigay siya ng anak ng tao sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos ang kanyang tatakan niya. Kaya nga siya si Kristo eh. So the anointed one. Yung mga tao pumunta roon, sumusunod sila sa Panginoon dahil sa pagkain. Ang sabi ng Panginoon, kayo sumusunod sa akin, hindi dahil sa tandang ginawa ko kanya, kundi dahil kayo nabusog kanya. Ano yung tandang ginawa niya? Siya nagpakain sa 5,000 katao sa pamagitan ng isang miracle. Anong ibig sabihin, no? Ako kanyang tunay na pagkain. Nasa kanya yung salita ng Diyos, isang tunay na pagkain. Pag pinagpatuloy na John chapter 6, sasabihin niya, ako ang tunay na pagkain at ako ang tunay na inumin kanya. Sa pag kinain mo ito, hindi ka na magugutom at pag ininom mo, hindi ka na mauhaw kanya. Pwede yung physical na pagkain nyo. Yan ay salita ng Diyos kanya. So yan ang lasting sustenance. Yan ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Siya tunay ng physical na pagkain, pagkatapos ng 6 na oras, gutom ka na naman. Kakain ka na naman. Pero sa salita ng Diyos kanya, hindi kayo magugutom kanya. Sapagkat ito'y mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Lasting security. Pag pumunta tayo sa Revelation, ang larawan ng kaharian, meron siya 4 na sulok, a perfect square, at meron mga pintuan sa bawat sulok kanya. Ang ibig sabihin, no? Sa loob ng kaharian sa langit, hindi na tayo pwedeng tuksohin ng Diablo. Alalang kapag yung kasalanan doon, ganyan. Hindi na tayo ma-influensya ng anumang masama. Kapag meron tayong protection ng Diyos, ganyan. Yun sa Matthew 5:10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Pagdating natin sa langit, yun ang makikita natin doon. Nandun ang protection ng Diyos sa atin. Hindi na tayo mahahawakan ng Diablo. Wala nang influence ang kasamaan. Tayo mabubuhay sa katwiran kanya. So, lasting security. Sabi, kapayapaan. Dito sa Apocalypse, chapter 22, verse 5, makita natin. Nandun ang kapayapaan. Wala nang stress doon. Dito sa mundong ito, galaman ang paghahanda mo sa buhay mo sa mundong ito, meron pa rin stress. 21 verse 5. Oh, 22 yata. 22. Dito sa 22 verse 5. At hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila hindi makakailangan ng liwanag ng ilawan, niyang liwanag man ng araw sapagkat diniwalagi sila ng Panginoong Diyos. At sila maghahari magpakailanman. So nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos sa langit. So lasting security. Hindi katulad sa mundong ito, mga kapatid. Tingnan niyo yung naghahanap. Ano yung kaisipan ng naghahanap ng perlas? Inahanap niya yung mahalagang perlas kanya. Anong ibig sabihin no? Inahanap natin ang mabubuting bagay sa buhay. Yun ang hinahanap natin. Pag hinahanap natin yung pearl of great price, hindi natin hinahanap yung mga bagay na nawawala. Ano yung mga tunay na mabuting bagay ang hinahanap natin ganyan. Sa balikan natin. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Hindi siya naghahanap ng mga perlas na walang halaga. Ang hinahanap niya, yung may halaga niya. Yun ang hinahanap niya.
Kung ito ilalagay natin sa ating katayuan bilang mga Kristiyano, hinahanap natin yung mabubuting bagay sa buhay na ito. Kanya. Hindi mga bagay na walang halaga. Hindi natin nahanap yun. Tingnan si Maria. Dalawang magkapatid to eh. Si Maria, si Mary, at si Martha. Si Martha, busy-busy siya sa pagluluto at paghahanda ng makakain nila. Nagreklamo siya, Panginoon, kaya itusan mo si Maria, tulungan ako kanya. Walang masama sa naghahanda. Walang masama sa pag-hospitable. Walang masama doon. Pero sabi ng Panginoon, sa Lucas chapter 10, verse 42, subalit siyang bagay ang kailangan. Ano yung kailangan na yun? Yung katotohanan galing sa Panginoon. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya-kanya. Nakinig siya sa Panginoon. Ano yung ibig sabihin nun? Sinasabi ng Panginoon kay Maria, makinig ka rin kanya. Mahalaga yung pagkain, pero makinig ka rin kanya. Yun ang mahalagang bagay na hindi kukunin sa kanya-kanya. Totoo yun, hindi kukunin sa atin yun. Yun ang katotohanan ng Diyos. Pag nakikinig tayo doon at sumusunod, hindi kukunin sa atin yun. Nibibigay sa atin sa mula hanggang. So, yung merchant na ito, mga kapatid, magaling siya. Alam niya, tignan kung ano yung mahalagang perlas. Alam niya. Kung tayo ay pipili ng perlas ngayon, di natin alam. Di tayo marunong eh. Pero ang ibig sabihin, no? Nakita niya eh. At na makatagpo ng isang mamahaling perla, alam niya eh. Ay umalis at pinagbili ang lahat ng kanyang arila at binili yun. Paano nalaman yun? Magaling siya. So para din natin malalaman yung mahalagang perlas. Dahil magaling rin tayo. Alam natin ang salita ng Diyos. This is Acts 17 verse 11. Ngayon ang mga ito higit na maranangal kaysa sa mga taga-Thessalonica sapagkat tinatanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw mga kasulatan kung tunay nga mga bagay ito. So itong kaharian ng Diyos, nakasalali ito sa kanyang katwiran, sa katotohanan ng Diyos. So tatalam natin yun para makita natin talagang kahalagahan ng kaharian na ito na siyang mahalagang perla sa dapat nating hanapin niya. Yung magaling siya, alam niya yung perla. Ito yung totoo kanya, alam niya. Itong totoong mahalagang perla sa kanya, alam ko. Expert siya. So, tayo mga Kristiyano, expert din tayo. Doon sa salita at katwiran ng kaharian. Otherwise, mawawala tayo doon. Pwede tayong matanggal. Kahit tayo nasa kaharian. Tandaan po natin, hindi automatic yun. Pwede tayong mawala. At siya'y determinadong bilhin niya yung perlas. Nakita mo na eh. So, anong ginawa niya? Pinagbili niya lahat. Nung tawagin ng Panginoon ng kanyang mga apostol, sabi niya, iwanan niyo lahat, kaya sumunod kayo sa akin, ganyan. Iniwan nila lahat, sumunod sa ating Panginoon. Yun din ang ginawa nitong mahalakal na ito. Pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian at binili kanya yung mahalagang perlas na yun, ganyan. At ang kaharian ng Diyos at ang kaligtasan ay para sa lahat. Kung hinahanap mo. Sa Matthew chapter 7, verse 7 and verse 8. Humingi kayo at kayo bibigyan. Yung mga tao, ang pagtingin nila dito, physical. Humingi kayo, bibigyan kayo na hindi na sinasabi ng Panginoon. Umalap kayo at kayo makakatagpo. Tumaktok kayo at kayo pagbubuksan, ganyan. Sapagkat ang bawat humihingi, tumatanggap. At ang umahalap ay makakatagpo, at ang mutuktok ay pinagbubuksan. Ganyan. Katulad ng mga alakalang perlas, nakita niya, pinagbili niya lahat. Ganyan. So tayo, kung hahanapin mo yan, matatagpuan mo ganyan. At ibibigay siya ng Panginoon. Hindi katulad nitong binili niya, pinagbili niya ang halaga. Tayo dinili na para sa atin. Hahanapin mo na lang at tatanggapin mo ganyan ng Panginoon. Itong mga taong sa mga denominasyon na naniniwala na ang ating kaligtasan ay isang buhay na sagana, physically, ginagamit ng talatayan. Hindi yan. Yun ay spiritual. Pag ikay naghahanap, tumututok ka sa Panginoon, nakakapit yung katwiran kanya, makikita mo kanya. At matatagpuan mo. So, natagpuan
ng girl of praise. Binili niya. Kailan? Immediately. Isipin niyo, pagka may narinig tayo sa paligid natin, pumunta kayo sa munisipyo, merong ayuda. Isipin gano'ng kabilis yung punta yung mga tao doon. Bigyan pa natin ng value. Punta kayo sa munisipyo, bibigyan kayo ng 10,000 kanya. Gano'ng kabilis yung punta yung tao doon. O kaya, dagdagan pa natin. Pumunta kayo sa munisipyo, bibigyan kayo sa milyon. Hindi na mag-iisip, tatakbo na sa munisipyo. Pero itong taong ito, gano'n din, pero ibang kanya binili. Hindi physical na bagay. Ito yung spiritual na bagay. Kanya. Immediately. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy, naghintay pa ng panahon. Kagad niyang binili. Kanya. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinaghangyang kita. Isipin naman natin, nung tayo buhay pa, kaya di pa tayo Kristiyano, kung anong biyaya binigay sa atin ng Diyos. Di ba? Isipin natin yan, galing sa Diyos lahat yun eh. At tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ganyan. Ngayon, ng panahong kanais-nais, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang Diyos, isa lang ang kilala niyang oras. Isa lang. Ngayon. Today. Now. Yun lang alam niya. Walang bukas. At yung nakaraan, wala lang halaga ngayon. Sa Diyos, ngayon, ganyan. Kung meron kang gawin mo na ngayon, ganyan. Kung gusto mo maligtas, gawin mo na ngayon. Kung gusto mo magbago, gawin mo na ngayon, ganyan. Yun ang ginawa ng mayaman. Immediately, binili niya yung pearl of great price. Hindi siya naghintay ng panahon, binili niya kaagad sa isang dakilang bayad, great expense. Tayo nga, binili ng Panginoon. Pero, meron pa rin tayong isasakripisyo. Dito sa Matthew 6 verse 24, kung inisip natin na pagiging Kristiyano ay matter of convenience, hindi totoo yun. Sabi dito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, kanya. Sino man. Tanggihan niya kanyang sarili, hindi ibig sabihin pagbayaan mo sarili mo. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Tanggihan mo lang ang sarili mo, ibig sabihin, tignan mo yung mas mahalaga kanya. Huwag yung sarili mo. At pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pasanin ang krus kanya. So, mabigat yun. Kung dalanas tayo ng sakripisyo para sa Panginoon, kanya. At sumunod kayo sa akin. Tingnan ng mga lagad, mga apostles, meron silang iniwan. Si Apostle Paul, iniwan niya dati niyang pamumuhay at sumunod sa Panginoon. Sa araw-araw ating pamumuhay, Kristiyano tayo, dadanas tayo ng galon. Dahil yan ang sinasabi ng Panginoon at great expense. We need to sacrifice para makamtan natin yung pearl of great price na sinasabi ng parable na ito na sinasabi niya. At hindi siya nanginayan. Wala tayong dapat pakinayangan pag tayo naging Kristiyano at tayo kabilang sa ngalan ng Diyos. Sa Filipos 3:7, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang once upon a time, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon ng lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya itinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang kung makamit ko si Kristo ngayon. Kasi walang regret kay Apostle Paul. Bakit? Dahil nakita niyang kahalagahan ng mga bagay. Ito mga bagay, sabi ni Apostle Paul, na dating taglay ko at aking binibigyan ng halaga, basura lang yan. Anong mahalaga? Si Kristo. Kaharian. So yun ang contrast. Ito mga bagay dating tinataglay ko, sabi ni Apostle Paul, basura lang yan. Sabihin, walang halaga, ang mahalaga si Kristo. Kaya sabi ni Pablo, ang mabuhay si Kristo at ang mamatay pakinabang. So, hindi tayo dapat manghinayang kung tayo Kristiyano. Nakanta na natin ang pinakamahalaga. Nakita na natin ang pinakamahalagang bagay na dapat nating makita. Yan ang karal ng Diyos. Yan ang kaligtasan na ibinabigay sa atin ng Diyos. Ang tanong, ano ang halagang binibigay natin
para sa kaharian. Kung ito yung mahalaga, tulad na natin na pag-aralan, at dapat nating hanapin, ako, ando ka na sa kaharian. Ano ang halaga na bibigay mo sa kaharian ng Diyos? Ito bilang panghuling talata. Actually, ang mensahe ng Biblia, isa lang eh. Pag pinag-aralan mo ang Biblia mula Genesis hanggang Apocalypse, isa lang ang mensahe ng Biblia. You can summarize it sa isang salita. Sabi ni Solomon, itong wakas ng bagay, lahat ay narinig. So yun, lahat ay narinig. Nakita niyo kanya, pinag-uusapan natin ng kapangyarihan, pinag-uusapan natin ng kayamanan, pinag-uusapan natin katanyagan sapagkat sa isang hari, lahat ay narinig kanya. At sinabi, anong narinig? Lahat ng iyong kanya, walang kabuluhan, sabi ni Solomon. So, ano yung mahalaga? Ito yung pearl of great price. Di ba? Yung pinakamahalaga, ano yun? Matakot ka sa Diyos. Bakit tayo dapat matakot? Dapat tayo matakot. Ito ang Diyos na labalang sa lahat ng mga bagay. Na hanggang sa panahon na ito, at hanggang sa dati ng panahon, ay di masusukat ng sino mang magaling na tao. So, pagka kayo mahilig sa astronomy, ano po, katulad ko, hindi naman ako atheist, pero pag nakikita mo, didiscover nila na hindi pa nila dating alam, magtataka ka. At di mo maintindihan. So, doon mo makikita kung ano klaseng Diyos meron tayo. At sundin mo ang kanyang utos, mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Doon sa New King James, for this is man's all. Sabihin, nila talaga ang mahalaga sa iyo bilang tao kanya. Hindi kayo matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito yung nakikita natin pag kayo namatay na. Katulad ko na napupunta na sa katandaan, baka matpatanda na, may senior na. Nung ako'y bata pa, wala akong naisip na gano'n. Nung bata ka pa, wala kang isip na gano'n. May nabubuhay ka, kumakain ka, etc. Binibigyan ka ng pera magulo, wala kang isip na gano'n. Hindi mo napapunta sa iyo kay Ispan, yung kamatayan, wala sa iyo. Pero pag kayo nagkakaedad, at nagiging katotohanan ng kamatayan, iba na yun. Sabihin, this is it. Pagka pwede ka nang mamatay, anong oras, totoo yun. Pero logically speaking, namamatay yung tao pag matanda na siya. Yun ang normal na kamatayan ng tao, pag namatanda na siya. Pag kamatay mo, ano na yun? Ano na naghihintay sa'yo? Yun ang makakatakot na tanong. Ano ngayon pag namatay ka? Ano sagot mo? So yun ang sinasabing pearl of great price. Natatagpuan niyo ni Apostle Paul, kung siya'y malapit na mamatay, wala lang. Sabi, okay lang. Sabi ni Pablo, hinihintay ko kanyang putong ng katwiran. Nabibigay sa akin na aking Panginoon, sa araw na yun kanya. Di lamang sa akin, kundi sa lahat na nag-iibig sa kanyang pagdating. Yun ang pearl of great price. So ito po ang ating mensahe po sa umaga pong ito. Sana yun ang pumunta sa ating kaisipan. Yun ang perlas na hinahanap natin. Nakita na natin actually. Ang gawin lang natin, mapanatili natin yung pearl of great price.